Okay mga kamats, mga kaibigan, what makes us happy? Yes. Grabe naman 'tong ano na 'to. Well, yung kaninang content, mga sa NPC, baka 'pag naging NPC ka, maging masaya ka. Pero let's be clear here. Money helps a lot in our day-to-day activity. Kaso may lumabas na study. Well, kasi mali yung context nito Filipinos need 130 pesos monthly to be happy. Pero pag tinanong mo yung mga on the street, hindi 130 yung kanilang sasabihin na number. Kasi totoo lang, 130,000 pesos for a normal person na may simpleng na hindi gano'n taas yung needs niya. Medyo sobra na yon. Pero I'm just saying na this study kasi na kinonduct dito, ito galing dito kasi yan sa study na to when I was reading it, sa United States yan, okay. Tapos ginawa nila, in-extrapolate nila yung data. Tapos ang lumabas, 130,000 pesos yung kailangan dito sa Pilipinas. Pero it's really not that hindi yan eksakto talaga na ganyan dito. They have to conduct a study dito sa ating bansa kasi nga it's highly contextual. Tingnan mo to, sabi ni Dr. Christina Tuason, I don't think we need to put much weight on the US studies of money and happiness since context is very different. Exactly, kasi kaiba ng kultura sa Amerika at saka dito sa bansa. Dito mental health nga lang dito, hindi ganun binibigyan ng halaga dito, kita mo yung mga nangyayari ngayon, imbis na pumunta sila sa isang counselor as a psychiatrist, mga nagla-live, di ba? That's why it's very hard to really get across a point dito sa Pilipinas dahil una na maraming resistance kasi yung mga fan base nila hindi nagigets yung pinagmumulan ng mga kagaya ko na sinasabi sa kanila of what is the current trend ngayon sa science. Like for example, yun nga, pagka may mental health problems, you seek professional help. Pero that's not the case here in the Philippines. Nagrarant, di ba, kung sa social media or best example niyan yung nangyari kila Lakas Tama, 'di ba? This is why it is important to at least know the basics of sa mga ganito. Kasi during the time kasi kaya alam ko naman lahat 'to kasi tinuturo naman kasi yan sa Foundation of Education. Yun kasi yung course ko nung college. So kung napapansin nyo, parating meron akong psychological stuff na binibring up or meron mga concepts akong binibring up, it's because of that, okay? And yun nga, nung una kong binabasa to, ang una kong naisip, nung una kong pinanood to, ang naisip ko kaagad, context matter, culture matters sa mga ganitong klaseng bagay. Pero panoorin natin yung report nito Nating mga Pilipino. 10,000. Mga 20. Sino yung tinatanong nila dito? Yung tinatanong nila dito are not very rich people. Mga nasa class A, class B, nasa class C, nasa class D. So, iba yung perception nila of how much they need to be happy in life, okay? They are saying, siguro, yung absolute maximum, hindi naman absolute maximum, yung siguro gitna, yung being modest, siguro sila dyan. No? Tuloy natin. 20K. Siguro 40,000. 30 to 40 a month. Okay na siguro sa mga Siguro mas mababa dyan yung kinikita nila monthly. gantong level natin. 20,000 po dapat. Yan daw ang presyo ng happiness per month ng ilang kababayan na aking tinanong. Pero ayon sa consumer website na Expensivity, mahigit 130,000 pesos kada buwan ang kailangan ng mga Pilipino para maging masaya. Okay. Isa sa mga naging basehan ay ang purchasing power ng bansa. I totally agree with that kasi parang with the inflation, Mukhang middle class siya. Kung middle class siya, mas mataas yung needs niya or yung mga bagay na nagpapasaya sa kanya when it comes to lifestyle, 'di ba? Kasi it all depends talaga sa kung sinong tao yung tatanungin mo. Kaya ko binibring up to kasi it connects very very well doon sa discussion natin nung isang araw kay Bugoy na Koykoy, 'di ba? Si Bugoy na Koykoy kasi sabi niya gano'n, lifestyle yung binebenta nila, 'di ba? Naalala niyo 'yan, lifestyle yung binebenta natin. Pero tandaan nyo, yung lifestyle ng mayaman, yung lifestyle ng middle income, at saka yung lifestyle ng mahirap ay magkakaiba, di ba? So,
ibig sabihin, you cannot really sell a lifestyle unless you have the earning capacity of the mayaman, of the mahirap, or the middle class or mahirap. Now, I would understand 130 pesos sa ganyang level. Kasi I would answer the same thing, okay? Yung mga needs namin dito sa bahay are almost like that. Kinukompute ko kasi, halimbawa, yung patakbuhin yung kunyari, kuryente na lang namin dito, kamahal-mahal eh. Ibig sabihin, sa 130 pesos na yon, we can eat anywhere we want, we can consume any utilities that we want all day, every day, and we can live comfortably na kunyari may kasambahay, ganyan. Pero yung amount na yon is solely based on this amount, okay? Or mga nasa 100, or siguro yung pinaka-modest is 80K, okay? Kumbaga satisfied na as isang middle income household niyan, okay? Pero babalik tayo dun sa Maslow hierarchy of needs, which is dito sa GMA7 na tawag dito sa GMA7 na article, sinabi nila dito. Yun nga, pero yung justification din nila rito, sinabi nila na meron kasing mga tao na masaya sila on what they have. Actually, there is actually a study that says that nung 2021, if I'm not mistaken, the Philippines is the second happiest place on the planet. Kasi nga hindi material based yung mga tao dito. Gets nyo? So yung Maslow hierarchy of needs, basahin ko lang para mas clear sa inyo kasi inexplain nila. To better understand human motivation and what drives happiness, let's revisit one of the well-known motivational theory of why you do things, basically. So yun yung sinasabi nila. So sa Maslow hierarchy of needs, it's a triangle. Yung unang tatlo, basic needs tong nandito. Yung mga tumataas naman is something that you would achieve if you have already the basic needs. So kaya lang, naalala ko yung explanation sa amin ng professor namin ng psychology nung araw dito eh. Sabi niya, ang Maslow hierarchy of needs daw, mga Toblerone bars yan. Kaya alala ko yun eh, kasi napaka-unique ng explanation niya. Depende sa tao kung gaano kalaking Toblerone bar yung kaya niyang ubusin. Gets nyo? So yung iba, yung mga nasa laylayan ng lipunan natin, mas maliit yung Toblerone bar nila to someone na mayaman. Gets nyo? Galing, di ba? Nakalimutan ko na yung pangalan ng prof namin na yun eh. Pero naaalala ko, nung I went back sa alma mater ko noon, I visited him and shook his hand. Kasi naalala ko pa yung mga lectures niya. Actually, most of the things that I'm telling you here came from him. Okay? Kasi ang galing niya magturo ng Gen Psych yung course namin. Tapos meron kami mga foundations of education. So a little bit of something doon sa... Kaya pansin nyo, sobrang lagi kong mga binabanggit yung mga yan. Because it was... ito yung mga theoretical foundation namin during the time na nag-aaral kami. And it applies eh. Ang galing eh. Kasi kita mo, ngayon, ito na yung pinag-uusapan natin, di ba? Galing, di ba? Tuloy natin. Yung 130,000 na yan actually would not just be for yourself, but for your housing, your utilities, your child's education. Malaki yun. Maraming masyado. Kung ikukumpara sa mga karatig nating bansa, halos pare-pareho lang daw ang halaga para maging masaya. Hindi, extrapolated kasi ang data na yan eh. Kailangan kasi nga, culture-based ka maggagawa ng research. Kung baga kailangan yung research mo, you cannot extrapolate it. Palagay ko yun yung mali dito eh. Kaya ganyan yung numbers na nakuha nila eh. Kasi nga mas maraming BCD dito sa Pilipinas kaysa sa A. Yung A class yun ng mga matataas na talaga yung needs nila. And mahirap kasi talaga pagka mataas yung needs mo eh. Kasi mahirap mag-sustain. Kunyari, sanay ka ng Starbucks araw-araw. May mga ganung tao, let's be honest here. Every other papasok sila, kailangan may kape sila. Yung kape nila, hindi pwedeng 3-in-1. Hindi pwedeng
Sting, hindi pwedeng Cobra, kailangan Starbucks, kailangan Frappuccino. Merong mga ganung tao eh. And if you want that kind of lifestyle, medyo mataas yung needs mo compared sa ibang bagay. Hence, yung Toblerone bar nung laging Starbucks is mas malaki kaysa doon sa mahilig sa Sting at saka sa Cobra. Gets nyo? Galing eh, di ba? It all interconnects eh. Pagka talagang mga ganitong bagay talaga, it's really masarap i-discuss eh. Tuloy natin. Pero, pera nga ba talaga ang kailangan para maging happy? Kasi yun ang nagpapasaya na sa ngayon. Lalo ngayon may mga estudyante tayo. Nalulungkot ako pag di ko na bibigay yung gusto nila. Ayon sa positive psychology practitioner na si Karen Fernandez, interesting man ang ganitong klase ng mga pag-aaral, dapat pa rin tandaan na iba ang pinanggalingan ng mga pag-aaral sa Western countries kumpara sa Pilipinas. Limitado lang kasi ang pag-aaral ng psychology of positivity or well-being sa atin. Important talaga ang stability para makaprovide sa ating. Ayun, yung stability na tinutukoy niya, if you're going to use the framework of Maslow, etong unang tatlong level, food and clothing, security and family, ito yung tatlo, di ba? Tuloy natin. Pero yung basic, doon sa triangle ni Maslow, yung ang tinutukoy niya dyan, yung base. Okay, tuloy natin. Food, shelter, basic necessities. No? Hindi yung in survival mode tayo. Oo. Filipinos, they also learn how to be happy in moments of relationships, being relational to other people, eating. we like eating. We like praying. In conclusion, if yung happiness ba na yun ay long-lasting. At kung si Miss Karen Ayun. So, ituloy nyo na lang dito, ang title nitong report na to is Filipino, Victor Magtanggol yun. Mamaya yan. Filipino need 30,000 pesos monthly. So ako, in my opinion, happiness is what you make of your life, okay? Find a Toblerone bar na kaya mong ubusin araw-araw. Shout out to sa Psychology Prof ko. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, yun lang naman, gege mga lods.